Breaking ngayon mga kababayan, published by Manila Bulletin. Ano yan, Mr. Maravillas? Yung Bureau of Customs na kakumpiska ng 228 million worth just now. 228 million worth of imported sugar in Manila. Inside the International Container Terminal Services Incorporated, Manila International Container Terminal, MICT, in Tondo, Manila. Ngayon, under investigation pa, mga kababayan, kung sino yung mga sangkot dito. So, sabi, mga kababayan ng mga officials ng Bureau of Customs na in case ito'y magagamit ng mga mamamayang Filipino. Kasi, alam nga naman, ipabulok lang ito. Yesterday na, ngayong araw na to, na-issuehan natin ng warrant of seizure and detention. So, this shipment will be seized and then kumpiskahin daw. Pwede natin itong this will be disposed in accordance with law. Di-dispose nila in accordance with law, siguro. Actually, ongoing investigation natin, I could not baka isubasta yung name of the consignee kasi we are undergoing investigation. Alam na natin, we already have the consignee and all of their details. So, ibig sabihin po, hindi tumitigil yung mga smugglers. Tuloy-tuloy mga kababayan yung activity ng mga smugglers. So itong mga ginagawang operations ng Bureau of Customs, patunay lang na seryoso yung administrasyon po ni President Bongbong Marcos na labanan yung mga smugglers and protect our local producers, our local sugar producers dito sa ating bansa. Tingnan ninyo. Wala nang issue yung tungkol sa kakulangan mga kababayan ng asukal. Nawala na lang bigla. What? So, importante talaga na seryosohin ng ating gobyerno yung paglaban dito sa mga tiwali, boss officials and mga kasabwat na mga businessmen. Di ba? Ngayon, mga kababayan, idagdag ko na rin po itong mga balita dito. Chorus na naman yung mga dilawan doon sa ginawang home visit ng isang pulis doon sa bahay ng isang reporter to check kung may mga threat sa buhay ng GMA reporter. What? Ito, sabi ni Congressman Edsel Lagman, yung presidente ng LP, reminiscent niya sa tukhang para niyang bumalik yung tukhang. What? Because at yung Makabayan Black, talagang magkakaalyado sila. Magkapariho yung kanilang mga sinasabi. Yung Makabayan Black, nag-file ng resolusyon para imbestigahan daw yung home visit na ginawa doon sa isang reporter, mga kababayan ng GMA. Nagsalita na yung pamunuan ng Philippine National Police at sinabi nila, hindi na nila ipagpapatuloy, sumot in academic na at in-acknowledge nila yung kanilang pagkakamali. Ano pa? At may order na mismo yung pamunuan ng PNP to stop it once and for all. Tingnan ninyo. Pero despite that, may kuha na naman po para
magamit sa kanilang propaganda. Reminiscent of Tokhang Anya, sabi ni Congressman Edsel. These reported visits by the Philippine National Police on journalists' homes cannot help but remind Albay 1st District Congressman Edsel Lagman of the previous administration's Operation Tokhang. What? Itodo mo na po, Congressman. Gawin mo na reminiscent of martial law. Itodo mo na. Hindi lang yung Tokhang, kundi para ng martial law. Para yun man ang direksyon talaga. Yun man talaga ang direksyon ng mga iniisip ninyo. Kita mo na niya. Kasi, di ba ganon yung lagi ninyong sinasabi na during the time of martial law, may mga violations lagi ng human rights. May mga intimidation sa mga members ng media. Para ako na mismo ang ako na mismo ang magsabi. Idireksyon na ninyo po papunta doon sa para na tayong martial law. Inilang reminiscent of Tokhang. Crusading journalists need police protection from threats and harm, not police intrusion into the privacy. Sabi po ni Congressman Lagman. The opposition lawmaker was referring to the reported visit of a plainclothes cop at the home of broadcast journalist JP Soriano ng GMA. The recent unannounced visits of police officers, mostly in plainclothes, to the homes and studios of selected broadcasters is reminiscent of the intrusive and illicit Operation Tokhang on drug suspects. Napasama yung kwento. Sa bagay, may pagkakamali talaga. Kaya nga, sabi nga ni Senator Jingo Estrada, it is an stupid idea. Hindi naman dapat ganon. So tama sila lahat. Sa totoo lang, tama sila lahat. Kaya lang, ang punto natin dito, ano pa yung pinagkakaabalahan ninyo rito? Bakit pa kailangang magsalita kayo ng magsalita na in-acknowledge na yung pagkakasala nila? At yung home visit, hindi na po itutuloy nila. Kasi nga, na-found out nila na talagang mali. May pagkakamali talaga po yung PNP. This veiled harassment must be stopped. Tinigil na nga po. As they constitute attempts at prior restraint on the freedom of expression, sabi po ni Lagman. Motin academic nga po. Ang ganitong mga discussions ninyo, statements, pati yung investigation ng Makabayan Black, almost motin academic na. What for? Pagsayang lang yang ng panahon ninyo at oras at pera ng bayan. Kasi ano pa man yung papaimbestigahan mo na? In-acknowledge na nila yung kamalian. Di ba? Siguro, you demand sanctions to those people behind. Sino ba yung nag-isip ng ideyang yon? They could be sanctioned. Administrative siguro, penalties. Ay doon kayo, hanapan na ninyo ng pwedeng maisampa na administrative case against those people na nag-isip ng ganitong uri ng sistema na gusto nilang i-protect
yung mga journalist. Maganda naman yung intensyon. Kaya lang yung pamamaraan po, imbes na ma-feel ng mga journalist na safe sila, lalo na yung takutan, baliktad yung epekto. Naintakutan yung mga journalist. Sabi ko nga po, yung mga journalist naman, pag they felt threatened, may mga pananakot, death threat sila na mismo ang magpupunta yan sa polisiya para i-blatter. Di ba? Para may record sila sa mga authorities, then they can ask protection from the PNP on their own. Hindi mo man kailangang isa-isahin, kaya talagang may problema yung ginawa ng PNP. So, ito kasi, mga kababayan, dahil sa sunod-sunod na mga kaganapan, yung pagkamatay, mga kababayan, ng mga ilang journalist, yung pinakang latest, yung sa yung kay Percy Lapid, at yung dalawang journalist naman daw, nakakatanggap ng mga Sid Lingaw, at yung isa pa, taga TV5, nakakatanggap ng mga pananakot. And because of that, nag-react yung PNP. Yung reaction lang ng PNP, mali. Anyway, mga kababayan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga videos dito po. Baka lang gusto ninyong itry ito. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax, sa mukha naman po, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, mainam po itong itry ninyo. Hindi man siya gamot, food supplement siya. Ito kasi may gawa po siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. I-try lang po ninyo. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.